Ladies and gentlemen, His Excellency, President Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Thank you very much. Mr. President, may we request that you and all of us please remain standing for the invocation to be sung by the University of Cebu Chorus. Maraming salamat, daghang salamat sa atong tanan. We may all take our seats now. Thank you. Maayong hapon sa atong tanan, mga higala. Karon para maka-welcome gyud siya sa ato ang tanan na formal gyud. Our most beloved and our favorite governor of the province of Cebu. Let us all welcome Governor Junjun Davide. Daghang salamat sa atong pinangga ug nagpangga kanato nga mahan sa atong nasod, His Excellency President Benigno S. Aquino III, mga pinasidunggang dinapit, uban kanato karong hapuna, mayong hapon kanatong tanan. Mr. President, gathered this afternoon, our local chief executives, vice mayors, councilors,
barangay officials of the different cities and municipalities of the province of Cebu, non-government organizations, civil society organizations, urban poor associations, students, different sectors of Cebu community, governors of the Visayas, all believers of Daang Matuwid. Nagpasalamat kita sa atong mahal na Pangulo sa Daang Matuwid. Uniyang taod-taod, we will listen to testimonies of ordinary folk, citizens who are beneficiaries of the President's Daang Matuwid. Ug nagpasalamat po kita sa atong pinalanggang Noynoy Aquino sa iyang pagtudlo, pagpili og usa ka tawo nga mopadayon o makiglaban gyud kanato alang sa good governance, alang sa Daang Matuwid. Kanang tawhana, walay lain si Secretary Mar Rojas. Kita dinhi sa Kabisayan atong isaad ni President Noynoy that we are bound to your social contract with the Filipino people. Atong ipadayon dinhi sa Kabisayan ang Daang Matuwid, ang tulid nga dalan, the righteous path. Kay maura kini gayod alang kanato ang tinuray nga pangalagad para sa ato mga kaigsuunan. Sa Daang Matuwid, daghan kaayo kita madawat nga benepisyo, mga advantages nakita nato nga sa unom ka tuig, sa duol unom ka tuig sa pangalagad sa atong pinalanggang presidente, daghan kaayo gayod ang nahimo dinhi sa atong dili lamang sa lalawigan sa Sugbo, sa Visayas, but sa entero Pilipinas. So Mr. President, salamat kayo sa imong pag-anhi dinhi. Daghan kayong salamat sa Daang Matuwid. We assure you, we will ensure Secretary Mar's victory in 2016. And dinhi sa ato sa Kabisayan, again atong dakong pasalamat ni President Noynoy Aquino. Without you, Mr. President, kining tanan dili mahitabo. Salamat kay nimo, mabuhi ka, and God bless you always. Daghang salamat, Gov. Junjun. Ikinagagalak ko po sa inyong ipakilala ang ating unang tagapagsalita. Kinoy atong unang sectoral representative. Mga 12 years na siya diri sa Sugbo, pero gikan siya sa Maynila, no? Nag-start siya diri sa BPO industry nato. At tungod sa atong tulid nga dalan, ang BPO industry karon naa nagyoy mga 1 million no na mga empleyado. To tell us her story about how good her experience is here in Cebu as part of the BPO industry, please welcome Cherry De Leon Durano. Maayong hapon kaninyong tanan. At higit po sa lahat, galang-galang na Pangulong Noynoy Aquino at Secretary Mar Rojas. Magandang hapon. Ako po ay si Cherry De Leon Durano, tubong Bulacan, at nakapag-asawa ng isang Cebuano. Ang aking pong mga magulang ay pawang magsasaka lamang, subalit kanilang itinaguyod ang aking pag-aaral at sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ng 2 kurso, Electronics and Communications Engineering and Electrical Engineering sa Mapua Institute of Technology.
Ako po ay nagtatrabaho sa BPO industry, 18 taon na po. So it's been 18 years. So please allow me to tell you the story of how it all started. I am very, very fortunate to have witnessed how the BPO industry have started and grown in the Philippines. So it was way back in 1997 when we started with an Asia Pacific call center. And I was hired as the very first account operations manager. And in 1998, we started and launched our very first U.S. operations, which is what we are calling now the U.S. offshore outsourcing, or the BPO industry. In 2001, I had the opportunity to join a Seattle-based company and started their call center operations in New Delhi, India. But despite of my brief stint in the US and in India, the BPO industry in the Philippines has continuously grown. And then one day I realized I should be helping my countrymen. So in late 2002, together with my husband, we came back home and started the very first call center here in Cebu. So it's been 12 years, going 13 years, that the call center industry has grown and flourished here in Cebu. And I'm very proud to say that Cebu is now the top 2 BPO destination in the Philippines, next to Manila, and ranked number 8 in the world, as per Tollens Research. We are grateful to our clients from the US and all parts of the world. Pero lingid po sa ating kaalaman. While our clients have discovered the Filipino talents, there was a man who believed in us more and said we can do this and wanted to create more jobs. And that is no other than Secretary Mar Rojas. He made it happen. How? He helped in the growth and development of the telecoms infrastructure, strengthened the educational infrastructure. He pushed for the tax incentives for the BPO companies through the PEZA Economic Zone initiatives. And most of all, he led the marketing efforts in the US and in the global firms to promote investments in the Philippines. And because of that, the Philippine government has seen a lot of investment. Because of President Noynoy Aquino, the confidence of the investors have grown because of the stability of the Aquino administration. And we have seen a tremendous growth in the BPO sector, not only in Luzon. It's here now in Cebu, and a lot of Visayas, and some parts of Mindanao as well. And as of today, we have over 1 million heroes of the BPO industry. Are very talented Filipinos whose lives have improved and dreams have been fulfilled because of the BPO industry. President Aquino, nais ko rin pong magpasalamat because of your support in the development of the healthcare information management in the Philippines. Today, we are employing thousands of nurses
who can stay together with their families and don't need to go abroad. And I am honored to be one of the prime movers of this sunshine industry. I believe this was the mission set out for me by vocation to help provide employment opportunities to the Filipinos. And in return, I will fulfill my dreams and the aspirations of my family. At sa patuloy pong paglago ng BPO industry, ako po ay naniniwala na milyon-milyon pang mamamayang Pilipino ang makikinabang. At Secretary Mar Rojas, sa inyo ko lamang po ipagkakatiwala ang aking pamilya at ang kinabukasan ng aming mga pamilya sa pamamagitan ng daang matuwid. Maraming salamat po, President Aquino at Secretary Mar Rojas. Mabuhay Sugbuanon, mabuhay ang sambayanang Pilipino, ipadayon ang daang matuwid. Maraming salamat po. Daghang salamat, Chair. Marami na ang nagbago ang buhay dahil sa daang matuwid. Isang buhay na patunay, si Leyte Vice Mayor Ray Caluoy, na hindi kailanman ikanahiya ang kanyang pinagmulan. Tunghayan po natin ang kwento ng pagbabago ng kanyang buhay. Mayor Ray Caluoy. His Excellency President Aquino, ang ama sa tuwid na daan, Secretary Mar Rojas, ang mupadayon sa dalan na matuwid, aron padayon ang paglambo o pag-asinso sa nasod nga Pilipinhon. The soft-spoken Governor of Cebu, Governor Davide, and his Vice Governor Agni Magpalis, and the rest of the cabinet members of the President who are here. And good afternoon. Ako di ay si Ray Caluoy from the SME sector, Small and Medium Enterprise. Ang akong negosyo, mag-repack, karon og ang distribution. Kaniadto nagsugod ko og pamaligyag trapo or basahan or dust rugs. Iniadtong tuig 1994. Wala ako'y puhunan, kaway magpahuwam. Gamit lang kog OPM, others people's money. Before the straight path of governance, tuwid na daan na pamahala, credit access was so hard for small businesses. Imagine from 1994 up to 2010, almost 16 years, hindi ako nakautang sa mga financial institutions, sa gobyerno man, or even sa private banks. Dahil po, wala akong accepted collateral. Halos, pinuntahan kong mga agency dati at wala akong nakuha. Niadto ko sa DTI sa una to inquire about the program na TST, tulong sa tao. Giingnan man hinuon ko. Do na ba kay amigo nga politiko nga pwede nimo mo endorse? Under sa Magna Carta for SME, any banking institution shall set aside 8% of the total loan portfolio shall lend out to SME. Apan ang mga bangko, sa una, mubayad lang og penalty sa central bank kaysa mo pahulam sa mga SMEs kay dili daw ta mamayad og utang.
Doon na lang kami nangutang sa mga suppliers, sa kapamilya, sa kaibigan, at sa Bank of India. Bank of India ba? Kanang 5-6. Pero okay lang. Bisag 20%, wala mang kolateral. Imbes nga 20% ang imong ginansya, mapunta na hinoon sa Bank of India. We continue to fight for economic discriminations. During the campaign in 2010, Mr. President, if you remember, we formally brought up to your attention about how hard to access credit for micro and small and medium enterprise. Less than a year of walang wangwang and dalan na matuwid, my business was granted 1 million pesos from SB Corporation. Less than a year when President Aquino took into office with an interest of 10% per year. Kay sa Bank of India, 20% per month or 240% per year. Nakay mulambo ka, mabankrupt na hinoon ka. Ang SB Corp, usa ka attached agency sa DTI. Ug ang mandate niini nga kadtong mga non-bankable businesses maoy ilang pahulamon. Ug abi ninyo ang SB Corp corporations namugna ni atong 1991 under Republic Act 6977 during the term of President Cory Aquino. The corporation was given the mantle of authority to offer the wide range of services for small, medium enterprises engaged in manufacturing, processing, agribusiness, and many others. Mauni ang gihimo nga balaod sa ni Cory Aquino, unya karon pa ta nakautang sa dihang milingkod na ang anak. Pero kung mangutang mo sa SB Corp, dili automatic ha. Dili dunay auto, dunay payatik, dunay mga procedures ug mga requirements gihapon. Aside from that, I was granted by DOST set up program 925,000 pesos of no interest, walay interest for technology upgrade for small business. Imagine until now regular sila nga naga-audit sa mga establishmento nga ilang gitabangan. Usa kini ka national government assistance nga walay interest apan imo gihapon nga pagabayaran. After Typhoon Yolanda, through DTI, kay doon naman ko yung negosyo sa Leyte, naigo sad sa Yolanda, Small Business Corp granted me 500,000 soft loan payable for 5 years with an interest of 5% per year. Yolanda helped businesses under the Enterprise Rehabilitation Fund Program. Kini after 3 months nga nitabo sa Yolanda, ang SB Corporation mitabang pagrehab sa 324 ka mga business owners ug usa na ako ni ana. Tungod usab maayo ang credit standing sa SB Corp. Ang tanang utang nako nabayaran na. Kay base sa Biblia, Roman 3:8, let no debt remain outstanding. Busa kinahanglan gayod nga ang utang pagabayaran para swertehon ta sa atong negosyo. Because of dalan na matuwid, I created 150 jobs at nakapanghatag ko og rice incentive sa ako mga loyal nga trabahante. Human ako gitabangan sa gobyerno, ako nausab ang dunay katungdanan sa pagtabang sa gobyerno. Ug tungod kay ma-increase man ang akong sales o halin sa akong negosyo, ma-increase usab ang akong buhis, akong gibayaran. And I'm proud to say nga nibayad ko og buhis 358,000 pesos income tax. Ang ganda magbayad ng buhis sa dalan na matuwid. Mr. President, your tuwid na daan governance has changed many lives, people's lives. You inspired me that serving people is serving God.
In 2013 election, I tried my luck in politics na inspired ko sa'yo. By God's grace, the people of my hometown in Libagon, Southern Leyte trusted me. Mga kaigsunan, to be successful in life, in whatever we do in life as Filipino, we really need daan na matuwid sa gobyerno. Ipagpatuloy ang walang wangwang at tuwid na daan. Kailangan natin marapat, marunong, marangal, at higit sa lahat, maruwalhati ang buhay. Daghang salamat. Good afternoon and God bless. Hapit na ko nga hilak. Ug ako, botante ko sa iyang town, mayor na siya, dili na siya vice mayor. Daghang salamat, sir. Karon magpasalamat ta sa atong Pangulo na gidagyod niya ang uban nga mga cabinet secretaries o mga heads sa atong mga agencies, no? National agencies. So, we'd like to take this opportunity to introduce to you and hear a few words from our MMDA Chair, Francis Tolentino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Your Excellency, Sekmar, lahat po ng ating mga gobernador na naririto, mga congressmen, mga mayors, magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi po ako marunong magbisaya. Ako po ay Tagalog. Subalit sa narinig ko mga testimonya kanina, simula pa lang ho doon sa Cebu Normal University, ang tinatanong po lagi, ito po yung buod, sino po ang magpapatuloy ng sinimulan? Sino po ang magpapatuloy ng daang matuwid? Palagay ko po lahat kayo rito kayang sagutin yan kahit wala pong testimony. Sino po ang magpapatuloy ng daang matuwid? Parang mahina. Sino ang magpapatuloy ng daang matuwid? Maliwanag po siguro. The clamor, the shout has been answered. Maliwanag din po siguro that the moral umbilical cord was never cut. The moral umbilical cord was indeed, in fact, strengthened with the anointment of Sekmar. Palakpakan po natin siya. Marami po ang nagtatanong, ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon? Sinagot na po yan at sagutin uli. Daang matuwid has answered the highest call of Isaiah to unburden the oppressed. Nakita naman po natin sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng health, PhilHealth, sa larangan ng pabahay, sa larangan ng infrastruktura, at marami pang iba. Hindi na po natin siguro babanggitin ang detalye ng ekonomiya. Daang matuwid has answered the clamor of the Filipinos for the last several decades. Yan po ay ipagpapatuloy ni Sekmar. Siguro mas malakas po yung palakpak. Ayoko pong pahabain ito. Hindi pa ako nagpapakilala. Mamayang hapon po, pag alis nyo rito, manunood po kayo ng Pasyon de Amor. Pagkatapos po noon, baka maglipat kayo ng channel, launching po mamaya ng Marimar. Mapapanood nyo rin yon. Baka sakaling maglipat kayo ng channel, mapapanood nyo po ang Nathaniel. O kaya Pangako Sa'yo. Lahat pong yan ay umiikot sa pag-ibig. Hindi nyo po ako makakalimutan. Dahil pag uwi nyo sa bahay, ang hihilingin ko po sa inyo, sino po dito may mga asawa at anak, pakitaas ang kamay. Huwag kayong magsisinungaling. Pakitaas ng mas mataas. Yung mga mayors po, nasa kanan. Kasama ko yan noong isang linggo. Ang hihilingin ko po sa inyo, pag uwi nyo sa bahay, sabihin nyo po, nakaharap nyo si MMDA. Hindi dahil marami kaming tao ngayon dito para sa APEC, kung hindi, binago ko na po yung MMDA. Banggitin nyo po sa inyong mga asawa, iba na raw ho ngayon ang meaning ng MMDA. Ang ibig sabihin po ng MMDA, mahal,
mo daw ako. Mahal ko po kayong lahat. Ang pangalan ko po, Francis Tolentino. Magandang hapon sa inyo. Daghang salamat, Chairman Tolentino. Ang paniwala niya, hindi hadlang ang anuman kapansanan upang maabot ang mga pangarap sa buhay. Ang susunod natong tagapagsalita, dili gyud siya mosuko sa kanyang wheelchair advocacy. Kay hangtod na bigyan na gyud siya, no? Ang iyang gusto. So let us listen to the story. Palakpakan po rin natin si Greg Pialago. Good afternoon to all. I'm very happy to be part of this laudable event of gatherings of friends of President Noy and Secretary Marojas. I am Greg Alan Pilago, Barangay Councilor of Umapad, Mandawi City, and at the same time, I'm the President of the Federation for the Welfare of Persons with Disabilities in Mandawi Incorporated. I will share to you the story of what the situation of our PWD in the past. Yes, being represented, it is my part to give what is good for the group. So, we plan to form a team composed of persons with disabilities, in wheelchair to play basketball on wheels. It is a long-time dream of our group because we have plenty of members who are enthusiasts of this kind of sports. So being a persons with disabilities, we plan to form a basketball on wheels. Aside from that, we also, this is also a generating project because once there were events, invitation coming from different places, they were going to hire this group to showcase their talents for especially basketball exhibition for persons with disabilities. It is a very unique sports, and also it also enhance and promote self-confidence to its persons with disabilities who is enthusiast in sports. But this dream remains a dream until the administration of our beloved President Benigno Simeon Noynoy Aquino through the BUB program. In this BUB program, it will down to the local level, and we are also very thankful to the support of our Mayor Jonas Cortes, Mandawi City, who convened a people summit in which composed of different sectors in grassroots level. So nakanindot ni aning BUB, no? A sector itagaan ta og privilege mo pili kung say fit nato, no? Dili na paras pagkaon ba nga kinahanglan kag magbusog o di ay pagkaon ninyo, no? But with this BUB, we are given the chance to select what is beneficial programs and services or even projects for sectors, especially to the grassroots level. So with this BUB, what we dream in the past turned into reality in the present. We acquire these Sportmatic wheelchairs from BUB through the effort of our President Benigno Aquino, of his
daang matuwid. Let's clap. So we are very thankful for this. And just recently, during our National Disability Prevention and Rehabilitation Week, in which we celebrate every third week of July, last July, the wheelchairs, nakita yun, nagamit na sa ato ang mga wheelchair user, ato mga persons with disabilities, and showcase, no? Nakita sa mga tao nga these are the persons with disabilities with full of confidence. So nakita nato karon nga di anag yun, no? Nahatagan og igo gayud nga suporta, no? And to be part of the mainstream of the society. So gawas nga na showcase, just recently, one of our officers told me that there were already bookings in which they invite us to do the exhibition game. So our persons with disabilities in wheels can now earn a living. So, let's all thanks to the support of our President, Benigno Simeon Noynoy Aquino, and the soon to be, to continue the advocacies of the present administration, Secretary Marojas. I think there's no other person can continue this tuwid na daan except our very own Marojas, who has the passion to continue. Mabuhay ang tuwid na daan. Daghang salamat, Greg. Karon, na ako'y gusto i-introduce ninyo. Guwapa na, isog pa. Murag kita mga subuan ng mga babay. A very, very distinguished member of our cabinet. She deals justice with a fair hand, but she's a kind and gentle lady. Please welcome Secretary Laila De Lima. Maraming salamat, Lea. Ang ating minamahal na Pangulo, His Excellency Benigno S. Aquino III, Secmar Rojas, ang aking mga kasamahan sa kabinete, Governor Junjun Davide, all other officials of Cebu, dear Cebuanos and Cebuanas, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, gugustuhin ko man po magbisaya o magcebuano, hindi ko po kaya dahil ako po ay isang full-blooded, genuine Bicolana. I was born and raised in Iriga City, kaya marunong din po akong kumanta. Mamaya na lang po. Mamaya po. Please listen to my message first. Can you please listen to my message first? That's what I'm here for, to share a message. Alam niyo po, madalas pong itanong sa akin, Sec Laila, mahirap ba o madali ang humatak sa daang matuwid? At ang sagot ko po, parehong mahirap at madali ang humatak sa daang matuwid. But better still, I think the better answer is mahirap sa umpisa, pero madali sa huli. Mahirap sa umpisa dahil marami ho diyang mga kritiko, mga doomsayers, mga pessimists, mga negative thinkers. Pero madali po sa huli kasi yan po ang tamang daang matuwid
Daang Matuwid is all about doing the right thing at all times. So, mahirap po sa umpisa at madali sa huli na ipanagot yung mga may atraso sa batas, may atraso sa taong bayan. Kasama na po dyan yung mga so-called big fish. Mahirap po sa umpisa, madali sa huli na magpa-impeach at magpa-convict ng isang sitting Chief Justice na merong kasalanan sa bayan at magpa-resign sa isang sitting ombudsman na meron din pong kasalanan sa bayan. Mahirap sa umpisa, pero madali sa huli, nakasuhan mga ilan-ilan na mga senador at mga mambabatas na mali ang paggamit sa PDAF. Mahirap po sa umpisa, pero madali sa huli ang lumaban po at ipaharap ho sa batas yung mga salot ng lipunan, katulad ho ng mga drug traffickers, human traffickers, including the child abusers online, mga scammers, yung mga involved sa mga financial scams, yung mga manloloko. At mahirap po sa umpisa, pero madali ho sa huli. Natingnan ang naging tunay na sitwasyon sa National Bilibid Prison, kung saan ho na tuklasan ho natin yung mga mararanya, yung mga luxurious lifestyle ng mga nakapiit doon, kasama na yung kanilang mga pag-involvement sa drugs. Lahat ho yan ay nagiging posible ngayon sa Daang Matuwid. Mahirap po sa umpisa, madali sa huli, ang kasuhan yung mga tax evaders, mga smugglers. But again, because under the Daang Matuwid, ngayon lang po tayo nagkaroon ng isang administrasyon na merong strong political will na gawin ang tama sa lahat ng panahon. Lalo na po sa pagsusulong ng rule of law, sa katotohanan or truth and justice and accountability. So ang tanong po natin ngayon, kakalimutan na lang ho ba? Bibitawan na lang ho ba natin ang Daang Matuwid after 2016? Hindi po siguro pwedeng bitawan at kalimutan ang Daang Matuwid, which is yung tamang daan. At ang Daang Matuwid ay yung makatarungang daan. Ipadayon ang Daang Matuwid. Maraming salamat po. Gusto ninyo magkanta sa Sek Laila? Unsay gusto ninyo? Matud nila. Naapagyud sayda og -1. Pagkangilngiga gyud, no? Okay. Sample lang po. What is your sample for us, Sek Laila? I think this is the best choice for this occasion. This is gathering of friends. And therefore, I'd like to sing That's What Friends Are For. Wow. Would you like us to hold the -1 Alam ko for po, you? kilala niyo po itong kanta na to. You can sing with me. Sample lang po. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I get the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way you do today. And then if you can't remember, everybody, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Mabuhay ang Daang Matuwid! Thank you!
maayo, no? Sulti niya, Bicolana siya, pero tingali diri sa iyang kasing-kasing, sugbuanon gyud siya. Karon, we have heard earlier on from a high-ranking BPO executive. Now, let us hear from a young man whose life story also inspires. He now works at Teleperformance, a leading BPO in Cebu. But his journey to get there was not an easy one. Let us all welcome Kurt Dwayne Chi Ferrer. Hi, good afternoon po. President Noynoy, Senator Marrojas. Salamat po. Ako po si Kurt Dwayne C. Ferrer, 20 years old. Nakatira sa Barangay Apas. High school graduate po ako, tapos hindi ako na po tapos ng pag-aaral dahil sa kakulangan. At yun po, napakasakit po na isiping hindi ka proceed sa kolehiyo dahil po sa kawalan. At may 4 po akong kapatid sa bahay. Nakatira lang ako sa nanay ko. Nagpapasalamat po ako na may mga taong talagang hindi lang puro salita at may ginagawa. Yun po mga taong nasa likod po ito ay silang si Senator Marrojas at President Noynoy. Gusto ko po na pasalamatan. Nakapagtrabaho na po ako ngayon sa isang BPO industry dyan sa may IT Park. Ngayon po, nakakatulong po ako sa bahay sa mga bills at nakakuha po ako ng motor ngayon. At ngayon po, sisiguraduhin ko pong proceed na ako sa kolehiyo. At sana po, sabay-sabay po tayong umasenso at sumunod lang sa tuwid na daan. At yun lang po. Daghang salamat, Kurt. Karon, it is also my honor to introduce to you my cousin, first cousin gyud me. Guwapa kaayo sab siya. And is currently, I believe, a director at PhilHealth. Uy, naagyo siya fans diri. Nagsagit. She also sings very well. And you might want to ask her. I'd like to introduce to you the beautiful, the wonder, the extremely bright Risa Hontiveros. Mr. President, Secretary Mar, ang tanan ng mga opisyales ng Sugbo o Visayas, ang tanan ng mga miyembro ng gabinete ni President Noy, maayong hapon kaninyong tanan mga kauban. Noong 2007, chinampion ni Secretary Mar ang Quality Affordable Medicines Law sa Senado. Counterparts niya kami sa House of Representatives ni DOH Secretary Janet Garin, ug ako, at marami pang ibang mga kongresista, at naipanalo niya na maging balaod ang Quality Affordable Medicines Law. Kaya noong 2010, sinabi ni President Noy, parte ng kanyang vision, ang kalusugang pangkalahatan, universal healthcare para sa tanan ng mga Pilipino hangtod sa tuig 2016, dugtong-dugtong ang kwentong iyan. Naging posible ang universal healthcare, magiging posible ang universal healthcare. Parte ang quality affordable medicines, parte ang PhilHealth, dahil nanguna sa atin si President Noy sa daang matuwid. At karon, ipadayon ang daang matuwid
ipagpatuloy natin ang iba't ibang piraso ng ating damgo para sa isang makataong lipunan. Isang pirasong damgo natin ang universal healthcare sa kabuuang pangarap natin ng isang demokratiko, may hustisya at may bayanihan na Pilipinas. Sugbo, Visayas, Pilipinas, sa pangunguna ni na President Noy at Secretary Mar, ipadayon ang daang matuwid. Dagang salamat kaayo kaninyong tanan mga kauban. Mabuhi! Daghang salamat, pinsan. Okay. Ang huling tagapagsalita natin ngayong araw ay isang mahusay na CSO leader at contour farmer mula sa Valencia Inghoy Farmers Association diri sa Alegria. Sa pamamagitan ng BUB process ng ating administrasyong, na doble ang kanyang kita habang pinoprotektahan ang kanyang bukirin sa pinsalang dulot ng kalamidad. Let us all listen to that wonderful story and learn about contour farming from our next speaker, Ms. Celia Chavez. Mayong hapon sa tanan. Ako di ay si Herbosilia Hermino Chavez, taga Inghoy, Valencia, Alegria, Cebu. Minyon ako ug nahay duha ka anak. Ang usa naa sa college ug ang usa grade 7. Usa ako kaaktibo nga leader sa CSO ug usa ako ka mag-uuma. Sa una, ang pamaagi namo sa pag-una-uma ay puwerte yung lisura. Tungod kay ang among uma, handig, bakilid kaayo. Ang karaan na mo nga pamaagi, magbudlong, hutdon ang kusog. Pero dili igo ang among kita, tungod kay kung muabot ang ting-ulan, iban las kini, uban ang among tanom. Mao nga ako, wala ko katapos akong pag-eskwela, tungod kay ang kita, sa usa ka magbabaol sa probinsya labi na sa bukid, dili igo nga ikapa-eskwela. Mao nga usa ka adlaw niana, akong giingnan ang akong bana kay nidagko naman ang among mga anak. Dili ko gusto nga sama na ako, dili makatapos ang akong anak sa kolehiyo. Biyaan ko ning dapita tungod kay batuon og tamnan ginig mais dayog kamatay. Mao nga may gani kadunay usa ka NGO nga St. Peter nga gidala ni Dr. Gilberto Magalion nga mo'y unang nihatag kanamo sa teknolohiya sa contour farming. At kalaunan ay binayaan kami ng isang mayor na siyang nagdala ng BUB project ng Administrasyong Aquino. At doon sa contour farming na yan na ipinagpatuloy ng BUB project ay kumikita rin kami. Dahil binabayaran po kami ng 12 pesos per metro. Kaya, inig kahapon, inig human mong trabaho, dili namin mabalaka, tungod kay naa namin gipakaon sa among mga anak. Ikaduha, tungod sa contour farming, nikita na ang among pag-uma. Wala nagibanlas ang among mga tanom, o gitamna na mo kini siya mga forages, aron muligon pag-ayo. Aron inig-abot sa ting-ulan. Kini siya, dili mabanlas. Ug tungod kay nidaghan naman ang among mga forages, nidaghan na usab ang among mga buhing mga hayupan, kanding, baboy, manok. Ug kana umani ana among gihimong kimchi. Ug mao kanay hinungdan karon nga napagtustusan ko ang pag-aaral ng aking anak nga nasa kolehiyo. At ngayon, pinapasalamatan ko po dahil ang gobernador po ng Cebu na si John Davide, dahil kamakailan lang po, naparangalan po ako na isa po sa outstanding farmer sa 44th anniversary ng founder ng Cebu. Dahil sa mga ginagawa ko.
Kaya sana maipagpatuloy po natin ang Daang Matuwid at ang BUB project dahil ngayon lang po namin nakakamtan, natatamasa ang tulong ng gobyerno na direkta naming nakukuha. Dahil sa nagdaang administrasyon, kahit isang kusing, wala kaming tulong na nakukuha. Sana po, marami pa po ako sanang dapat i-share sa inyo dahil isa po lamang akong hamak na magbabaol na hindi ko akalain na makatungtong ako dito at makapagsalita sa harap ninyo at mapakinggan ng ating Pangulo at ni Maruhas. Dahil po, kinakabahan po ako, ninenervyos, pero dahil sa nakamtan namin sa malayo na umabot ang Daang Matuwid, inaalis ko yon at tinatapangan ko ang sarili ko para lang magpasalamat na nakakarating po doon ang Daang Matuwid. Salamat po at sana maipagpatuloy yon at ang BUB project ng Administrasyong Aquino. Salamat. Daghang salamat kang Celia o sa atong mga uban mga sectoral representatives para sa ilang mga istorya o inspirasyon. Karon, to introduce our next speaker, ang pambato sa Daang Matuwid, let us all welcome back Vice Governor Agnes Magpale. His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, President Benigno Simeon Cojuangco Aquino III. Mga kaigsuunan, mga higala, mga kauban, nga nagtuo sa maligdong nga pamunuan. Mayong hapon kanatong tanan. I consider this a great privilege and honor to introduce a good man of honor, a man of integrity, a man whose time has come. I do not have to mention the government positions that he has held, but he did his homework as a legislator, as an executive, and he did them well. He never, for once, used the lofty positions that he held to enrich himself. But his greatest legacy, first to the Liberal Party, and eventually to the nation, was when he gave way to then Senator Benigno Aquino III as the standard bearer of the Liberal Party, because this paved the way for Matuwid na Daan. That selfless act of giving way is the precursor of Matuwid na Daan. Mga kaigsuunan ko, ang tao nga ang oras ni abot na. The hour for Mar Rojas has come. Again, my great honor and privilege to introduce the next President of the Republic of the Philippines, ang magpatuloy sa matuwid nga daan ni President Pinoy, the Honorable Secretary of the Department of Interior and Local Government, Secretary Mar Rojas. Thank you very much, Vice Governor Agnes Magpale, for your very kind and gracious introduction. I just wish to note that in the case of Vice Governor Magpale, she too gave a gracious act of selflessness. She was the OIC Governor of Cebu at the time, but then thought of the greater rather than
just herself, and also gave way to the candidacy of Governor Junjun Davide. Thank you, Agnes, for your kind introduction. Mr. President, my fellow workers in the cabinet, Governor Junjun Davide from Cebu, Governor Ed Chato from Bohol, and all the Boholanons, please raise your hand. Governor Aklan Nicart from Eastern Samar and all the Samareños. Governor Roel Degamo from Negros Oriental and all the Negrenses from Oriental. Governor Jecoy Villa from Siquijor and all the Siquijoranons. Yung mga taga Siquijor, mga kapatid ko yan kasi taga-Capiz ako, parehas kami lumilipad. Governor Freddy Marañon from Negros Occidental and all the Negrenses. To the congressmen present, from Cebu in particular, Congressman Sam Gullas, 1st District of Cebu, Willie Caminero from the 2nd District, Luigi Kisumbing from the 6th, Bebot Abellanosa from Cebu City, Margot Osmeña also from Cebu City. To all the other congressmen present, particularly we wish to acknowledge Congressman Jerry Treñas from Iloilo, Richard Garin also from Iloilo, Mel Sarmiento from the province of Samar, Dan Fernandez from Laguna, Congresswoman Rachel Arenas from Pangasinan, Deputy Speaker for the Visayas, Eddie Gullas, Mayor Manong Nito Durano and all the other mayors from the Visayas, atong mga speakers from the various sectors, all here from the CSOs and NGOs and people's organizations and associations here present, to our honored guests, friends, ladies and gentlemen, mga kaigsuunan, mga pinalangga nga kasimanwa, mayong hapon kaninyo nga tanan. Unang-una po ay nais kong magpasalamat sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga nagmula pa sa malalayong lugar. Bilang isang taga Visayas, alam ko na hindi madali magbiyahe inter-island. Kaya maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa atin at sa Daang Matuwid ngayong hapong ito. Thank you very much. Nakakataba ng puso makita kayong lahat ngayong hapong ito. Sabi nila, mahina ang Daang Matuwid. Pero dito nakikita na marami tayo sa Daang Matuwid, matatag tayo sa Daang Matuwid, at malakas tayo sa Daang Matuwid. Ang ating Pangulo noong 2009 hanggang 2010 na kampanya, madalas niyang sabihin, maaari na muling mangarap sa ating bansa. Noong huling SONA, sabi ng ating mahal na Pangulo, simula pa lang ito. Dalawa ang aking nakikitang ibig sabihin nito. Una, siyempre ang tinutukoy ni Pinoy na malawakang pagbabago sa ating lipunan.
yung mga bagay na pinapangarap lang natin dati, kung di pa natin naaabot, na simulan na nating abutin. Ang panawagan nga sa atin, ituloy ang paghakbang para may pagpatuloy, mapalawak at maging permanente ang pagbabago. Sa Club Filipino, ilang linggo nang nakalipas, formal kong tinanggap ang hamon na ipagpatuloy ang daang matuwid. Para sa akin, yun ang ikalawang ibig sabihin ng simula pa lang ito. Alam natin habang gumugulong ang momentum natin, magiging doble kayod ang mga kalaban natin para sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Wala naman silang ibang magagawa. Hanggang ngayon, naandyan ang mga aligasyon at mga kaso sa katiwalian. Dahil butas-butas na nga ang kanilang bangka, ang game plan nila ay itaob ang bangka natin. Pare-pareho na lang tayong lulubog. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila. We are fighting the good fight. Ang ipinaglalaban natin hindi ang ating mga sarili, kundi ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya hindi lang tayo ang may pangarap nito. Pangarap ito ng bawat magulang na nagpapatulo ng pawis at luha para maitawid ang pag-aaral ng kanilang anak. Pangarap ito ng mga kabataang nag-aaral ng mabuti para balang araw ay makatulong sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Pangarap ito ng bawat manggagawang nasa ibang bansa na nangangarap ng magandang hanap buhay dito sa Pilipinas para di na nila kailangan maging malayo sa kanilang mahal sa buhay. Pangarap ito ng bawat profesional na ginagawa ang makakaya para makapag-ambag sa ating nation building. Pangarap ito ng bawat maralitang sawang-sawa na sa mga paaambon lang na biyaya habang wala namang nagbabago sa kanilang kalagayan. In short, pangarap ng taong bayan ang daang matuwid. Dahil dito sila nabibigyan ng pag-asa at kakayahang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ladies and gentlemen, matatag at dakila ang sinasakyan nating bangka. Humaharap ako sa inyong lahat ngayon kasi gusto ko kayong imbitahang makisagwan sa biyaheng ito. Gaano ba kalayo ang kayang marating ng iisang tao, may iisang bangka at iisang sagwan? Kung pagsamasamahin natin ang ating lakas, walang duda mararating natin ang mas maunlad at mas masaganang Pilipinas. Sa mga darating na buwan, hindi madali ang mga haharapin nating pagsubok. Kaya importante sa akin na matibay ang ating samahan. Hindi lang dahil sinabi ni Pinoy o dahil magkakilala tayo o di kaya naman dahil magkasama tayo nung nakaraang mga halalan. Kundi dahil totoong naniniwala tayo na magkahanay ang mga paniniwala natin. Itong mga paniniwalang ito, mas malaki sa interes ng kahit sinong individual. Itinutuloy natin ang laban ng mga magulang ni Pinoy, laban para igalang ang kanilang sakripisyo at alaala. Ito ang dahilan kung bakit umuwi si Ninoy kahit gaano kadelikado ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit tinanggap ni Tita Cory ang tawag ng EDSA kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Laban ito ng lahat ng ating mga magulang at ninuno
na nagsakripisyo para maiahon ang ating mga pamilya, komunidad at bayan, anang sa ganon may iwan nila sa mas maayos na kalagayan kaysa sa nadatnan. Laban ito ng aking ama na nakita kong kumapit sa prinsipyo at hinarap ang kanyang kapalaran ng may dignidad sa panahon ng diktatorya. Laban ito para sa mga pangarap ng 100 milyong Pilipino, mga pangarap na bumibigay sa atin bilang bansa. Sabi ko nga, who are we if not our dreams? Sino ba naman ang hindi nangangarap ng buhay na maginhawa at may dignidad? Na kapag nagutom ka, may isusubo ka. Kapag nagsikap ka, aasenso ka. Kapag may gusto ka, may ipinangarap ka, hindi mo kailangan ibenta ang dangal mo dahil may trabaho ka, dahil may naipon ka, at dahil may reasonabling paraan para makamit ito. Kapag naglakad ka sa kalye, hindi mo kailangan mangamba. Kapag nagkasakit o tinamaan ng sakuna, may darating na suporta. Kapag may maling nangyari sa iyo, makakaasa ka sa sistemang may hustisya. Makukulong ang mga nagkasala. Sino ba naman ang hindi nangarap na hawakan ang sariling kapalaran? Huwag din nating kalimutan, bihirang dumating ang pagkakataong ganito. Palubog na ang mga bangka ng taong matagal nang nagsasamantala sa mga kapwa nilang Pilipino. Nasimulan na ni Pinoy ang transformasyon at ang mamamayan naman uhaw sa pamumunong magpapatuloy ng pagbabago. Walang nagsabing magiging madali ang laban para ituloy ang daang matuwid. But let me paraphrase Pinoy here. Ang mga bagay na mahalaga, kailangan pagsikapan, pagtrabahuan at ipaglaban. Tandaan natin, the future is not something that just happens. Ang magandang kinabukasan, hindi basta-bastang dumarating na lang. It entails hard work and sacrifice. It entails hoping and fighting for those hopes. Let me repeat, gusto nating ituloy at palawakin ang daang matuwid. Gusto nating dalhin ng Pilipinas sa dapat nitong kahinatnan, makatarungan, maunlad at puno ng oportunidad. Ito ang pangarap natin at ayaw nating manatiling pangarap lang ito. Kailangan ko at hinihingi ko po ang inyong tulong at lakas para maitawid ito sa realidad. Sa laban na ito, Mr. President, sa ating mga kasama sa daang matuwid, sa ating local government officials, sa ating mga kababayan, sa laban na ito, ibubuhos ko ang lahat. Wala akong ititira para sa sarili, lahat ibibigay natin para sa daang matuwid. Paglaban natin ang magandang bukas ng ating mga kababayan. Ipaglaban natin ang ating mahal na bayan. Ipaglaban natin ang daang matuwid. Maraming salamat, magandang hapon, mabuhay ang sambayanang Pilipino. At ngayon, ang pinaka-hiniintay natin, ang ating leader, ang taong tumayo sa kabila ng napakatinding hamon. He stood up to be counted. He stepped up for us. He said, the Filipino is worth fighting for. The President of the Republic of the Philippines, Benigno Noynoy Aquino III. Dagang salamat, maupo tayo lahat.
Secretary Marroas and the members of the cabinet present, Governor Junjun Davide, Governor Ed Chato, Governor Conrado Nicart Jr., Governor Degamo, Governor Saldi Villa, Governor, ito po pinakabatang governor po sa Kabisayan, Freddy Marañon. Siyempre si Congressman Sam Gulyas, ang kanya pong lolo si Manong Ed, tawag namin Boss Ed, ang nagyaya sa akin dito sa arinang to. Nung ako po'y miyembro ng oposisyon at talagang tumulong ng pagtakbo natin, Senador, at iba ibang mga kinatawan, si Luigi Quisambing, Bebo Tabellanosa, Congressman Jerry Treñas, Congressman Richard Garin, si Mel Sarmiento po nandiyan sa likod, si Dan Fernandez, Vice Governor Agnes Magpale, si Boss Ed, nandito nga pala, former Congresswoman Jocelyn Lim Kay Chong, Mayor Ramon Durano III, other local government officials present, Councilor Tita Margot Ismeña, sectoral representatives of civil society organizations and party leaders, fellow workers in government, mga honored guests, mga pinalangga kong kaigsonan, maayong hapon sa inyong tanan. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya bakit ako nagpa-practice sa Cebuano. Okay. Umpisahan ko aking talumpati na talaga namang kinagagalak ko na ang dami ng ating mga kasamaan. Simula hanggang ngayon nandito pa. Nandiyan po si Tita Noni Uy, nasa ating harapan. Pero yung asawa po niya at tatay ko unang mga nagkasama, sinuportan rin natin ina at tinulungan tayo. Si Manong Mokring Barcenas nandito po sa bandang kaliwa. Constitutional Convention pala, yung pinaglalaban na yung tama hanggang ngayon. Talagang masigasig na talagang pinaglalaban pa rin lahat. Kanina po, narinig natin si Vice Mayor Ray Caloy ng Libagon, Southern Leyte. Ray, pakitayo nga ulit. Noong araw po, tumutulong sa atin sa kampanya. Ngayon po siya na tumakbo. Next year ho, retirado na ako. Meron ng mga kahalinhin tulad ni Ray. Okay? At sa huli na lang kung gusto ko masabi sa inyo, gusto ko ipakilala sa inyo isang tao na talagang napakalapit sa aming puso. Tea, halika nga sandali. Halika, Tea. Tea, dito ka lang. Ito si Tea, talagang kanang kamay ni Mar, kung saan po umaabot. No? Talaga naman pong kadamay namin sa panahon na kumain kami, hindi kami kumain, natulog kami, hindi kami natulog, hanggang sa Sambuanga Lato, napuntahan na namin kasama si Tea. Tingnan po nyo. Tea, dito ka na sa harap, baka hindi ka makita. Marami ho kasi mga kandidato next year magpapasunso. Kami ho, trabaho lang. Tingnan nyo si Tea. Dahil nasa DILG pa ho si Mar. Kung sakasakali, at sana naman wala mangyari, pero may mga bagyo pa hong dumadaplis-daplis sa atin. Kung kakailanganin ng ayuda ng DILG, si Tea ready na po. Tingnan nyo sa outfit, ha? Hindi ho pasunso ang habol namin parating serbisyo sa taong bayan. Kaya Tea, sa ngalan na lahat, maraming salamat. Thank you. Dalasan sinasabi sa akin, salamat dito, tungkol dito, salamat dyan. Kanina binanggit yung salamat sa bottom-up budgeting. Parati kong sinasabi, huwag niyo akong pasalamatan. No? Kumbaga, ako yung inulo sa bala ng kanyon. O ako ibabala sa kanyon. Ako yung gagawing dartboard ng mga walang tigil na bumatikos. Nakala niyong gagaling. No? Akin lahat yon, pero hindi ko magagawa to kung wala kayong lahat. At kayo nakita kong nandito pa kayong lahat. Talagang lumalakas po loob ko. Ito, alam naman nyo, no? Ni minsan hindi ako nagsinungaling sa taong bayan. Okay? Lalo na sa inyo, kaya aking mga kakampi. Ito, pagtitipo natin ngayon, tingnan nyo, sabi na, pa yan, hati-hati na sila. May nakadilaw, may naka-orange, may naka-green, may naka-red, may naka-green. No? Palagay ko, nagkakamali sila. Yung orange, tingin ko, mustard, yan ang dark yellow. Yung orange naman, nasobrahan lang ng konti, papunta na rin yan. Yung green pinili na lang green, apple green. Pwede rin tawagin, yellow green. Di ba? Pero siguro, importante dito, yung mga camera ng ating media, mamaya titingnan-tingnan ng ating mga crowd, di ba? Kayo ho, pag may narinig na may narinig na audio na may puwapalakpak, nakikita po yung taong puwapalakpak. May napanood kasi ako kung nagtipon kamakailan May puwapalakpak, yung tao puwapaypay. Hindi ko ngayon alam kung magkaiba yung venue nung puwapaypay at saka yung puwapalakpak. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Wala tayong pakialam mo doon. Noong pong nakaraang Martes, bumiyahe tayo
ng Naga para sa ikatlong anibersaryo ng pagpanaw po ni Secretary Jesse Robredo. Doon po, ginunita natin ang kanyang buhay at kasama ang ating gabinete at iba pang kasangga, nagkaroon tayo ng pagkakataong magkakwentuhan o makakwentuhan ang ating mga kababayan. Doon po sa pagpupulong, may benepisyaryo ng Pantawid Pamilya ang nagtanong sa akin. At ang tanong po niya, paano ko raw kaya masisigurong magpapatuloy ang programang nagdadala sa kanya ng pag-asa? Kahit, at ito po pinaka-importante, kahit o lalo na sa pagbabako sa pwesto. Sa totoo lang po, napaisip tayo sa tanong na ito. Sa isang banda kasi, nagalak tayo dahil kinikilala niya at kinikilala ng iba pa nating mga kababayan ang benepisyong hatid ng ating mga programa gaya ng Pantawid Pamilya. Ikinagagalak ko rin po ang oportunidad na pamunuan ang pagbubukas ng pinto ng pagkakataon para sa ating mamamayan, lalo na doon po sa pinaka-nangangailangan. Sa kabilang banda naman po, talagang nais po nating mabawasan ang agam-agam nila sa kinabukasan at tiyakin sa kanilang magpapatuloy ang ating pong serbisyo. Habang tayo na nga po ay lumalapit sa halalan ng taong 2016, mas nagiging karaniwan ang ganitong klaseng mga tanong. Hindi lang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya, pero pati na sa marami pang ibang nakikinabang sa positibong transformasyong dala ng Damatwid. Ito pong paglawak ng oportunidad at pagbaba ng employment. Itong mga all-time highs sa direct investments, pati na ang credit ratings upgrades, kung saan sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan ay nakamit natin ang investment grade status. Ang mga ipinapatayong infrastruktura sa buong bansa, kabilang na ang Cebu Bus Rapid Transit dito sa inyong lungsod, ang makabagong kagamitan para sa ating uniformadong hanay, ang pagsugpo sa katiwalian at paghaharing muli ng katarungan, ang pagbabawi natin sa ating pambansang dangal. Sa lahat ng pagbabagong ating naipunlad dahil sa mandatong handog ng ating mga boss noong 2010, nakikita natin ang nabubuong sentimento. Dapat siguruhing hindi masasayang ang mga ito. Sa halip ay ipagpatuloy pa upang lalong lumago at magbunga para sa mga susunod na salinlay. Ang sa akin lang po, kung daang matuwid ang nagdala sa atin ng transformasyon, marapat lamang tayong manatili dito. At ang napakalaking sangandaan nga pong kinakaharap natin ay ang halalan sa susunod na taon na tumatayong referendum para sa lahat ng ating pinagsikapan. Ang tanong, tama ba ang direksyong tinatahak natin? Di ba tama ang usigin at panagutin ang mga nangakong maglilingkod pero inapilang tayo at nagkasala sa atin? Di ba tama na ituloy ang pagangat ng ekonomiya at ang mga serbisyong nagpapalawak ng kakayahan at oportunidad? Para sa mga gaya kong makatwiran ng pananaw, dapat lang pong ituloy natin at lalo pang ipararangkada ang ating mga nasimulang reforma. Ang tanging susi po at ang may tangan ng kapangyarihan o ang may tangan ng kapangyarihan para maisakatuparan ito, walang iba kundi ang ating mga boss, ang taong bayan. Ngayon nga po, nakikita naman natin nagsisimula na ang tunggalian para sa hahalili sa atin. May mga nagdeklara na at may malapit na magdeklara ng kandidatura. Merong sigurado tayong ipagpapatuloy ang ating nasimulan dahil nakasama na natin na talagang nakita kung saan sincero at hindi po oportunista. Meron din namang tiwala tayong kahanay natin sa maraming paraan sa mabuting hangarin at tiwala. Buting hangarin at tiwala, tayo po ay wala naman duda sa kanyang kakayahan. Ako naman po ay naniniwala sa mabuti niyang intensyon. Kaya nga po tayo nagsisikap na makasama siya upang ipresenta sa publiko ang isang nagkakaisa at malakas na tandem. Ang maganda pa nga po, kung magiging kasama natin ang taong ito, mahahasa at mabibigyan lalim ang kanyang kaalaman at karanasan at ang mabuting intensyon ay talaga naman pong mapapagyaman pa ng sapat na kasanayan sa pamamahala. Lalo pong lalakas ang ating pag-asang miski pa sa 2022 ay patuloy pa rin ang tuwid na daan. Pero wag po natin kalimutan, hindi lahat ng naghahangad pumalit sa atin kasama natin sa tuwid na daan. Sa kabilang banda, meron din namang klarong-klaro
Klarong-klaro na ang pinagsasabi ay taliwas sa Daang Matuwid. Nasabi nga po ng iba ay tila nagsamantala lang sa pakikisama sa Daang Matuwid. Dagdag pa nila, yun daw 5 taon niyang pinapalakpakan, ngayon tinatawag na niyang palpak. Ang tanong nga, kailan ba siya naging totoo? Sa 5 taon ng pagpuri o bukas makalawa pa dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa yata makatotoo ang sinasabi. Kung ang usapan po ay ang susunod na halalan, siyempre po, di natin maiwasang isipin. Pagdating sa mga masalimuot na problema, pagdating sa mga hamon na kailangan ng matinding political will, pagdating sa lawak ng kaalaman at estratehiya, kanina po ba tayo babaling? Wala na po naman po siguro sa inyong nag-iisip pang ibalik tayo sa daang baluktot. Doon ba tayo sa baka kayang ipaglaban ang tama? Papanig ba tayo doon sa baka kayang ipagpatuloy ang Daang Matuwid? Siguro naman po, walang papanig sa atin doon sa talagang sisirain ng lahat ng nagawa ng tuwid na daan. Ang paniniwala ko po, masyadong malaki ang nakataya para ipagkatiwala sa baka maipagpatuloy ang Daang Matuwid. At lalo naman po siguro doon sa hindi magpapatuloy sa Daang Matuwid. Doon na po tayo sa siguradong ipagpapatuloy ang lahat ng nasimulan natin. At sa tingin ko po, alam na ninyong lahat kung sino ang aking tinutukoy at walang iba yan kundi si Mar Roxas na kasama natin ngayon. Alam ko po, marami sa atin na nakakakilala na sa kanya. Alam natin ang tunay niyang pagkatao. Labas sa kung nakatutok lang ang kamera at labas sa mga paninira ng mga taong pilit siyang ibinababa. Alam natin na si Mar may integridad, maaasahan at malalim ang kaalaman. Pero batid din po natin, hindi lahat ng tao mulat sa tunay na pagkatao ni Mar. Tulad ko, hindi niya naging ugaling magtaas sa sariling bangko. Sa Tagalog po, ibig sabihin nun, kada may nagawa kang kapraso, kailangan purihin mo sarili mo 10 beses. Okay? Sa aming pong pananaw, no? Tahimik lang na ginagampanan ni Mar ang sinumpaan niyang tungkulin sa taong bayan at hindi naman kailangan ipagbanderan dapat pasalamatan niyo ako. Di ba? Ang trabaho po natin ngayon, siguruhing makikita ng ating mga kapwa Pilipino ang katotohanan ng si Mar ang karapat-dapat at sigurado magtutuloy ng Daang Matuwid. Mulat din po ako, maaaring may ilang nag-aalinlangan pa rin kay Mar, hindi dahil sa kanyang kakayahan o katapatan, pero dahil magiging masalimut ang laban na ipakilala siya sa ating mga kababayan upang mayakyat ang kanyang mga numero. Ang masasabi ko po sa inyo, hindi laging madali ang paggawa ng tama. At kung ikukumpara nga po sa ating mga pinagdaanan nitong mga nakarang taon, alam kong kayang-kaya nating magtagumpay. Di ba? Lahat po ng bagay na mahalaga dapat ipaglaban at dapat pagsikapan. Ang masisiguro natin, kapag tayo ay nagtiyaga, kapag pinili natin ang tama, tiyak may ihahain tayong bagong nilaga. May papangako po sa inyo, kasama ninyo ako sa pagtatrabaho. Iambag ko ang lahat ng kaya kong iambag. Hindi ko po iiwan si Mar. Batid ko rin po. Batid ko rin po mga Cebuano, alam na alam ko anong ibig sabihin ng pagtaak sa Daang Matuwid. Panahon pa ng aking ina, ipinakita na ninyo ang pakikiisa sa mabuting pamamahala at naging haligi kayo ng pambansang suporta para labanan at iwaksi ang diktadurya. Kayo nga po mga Cebuano ang kumukop sa aking ina nung simula ng EDSA. Talaga naman pong panatag ang loob ko noon. Sa piling na ating mga kababayan dito, alam kong nasa mabuting kamay at ligtas ang aking ina sa anumang panganib. Naalala ko rin po, 1 buwan matapos paslangin ng aking ama, unang beses ko po magsalita sa publiko, dito po nangyari sa Cebu. Doon po sa Puente Osmeña. Pagbaba ko po ng eroplano ng PAL, nung panahon na yun, yung babaan ay nasa buntot. Sa baba po ng eroplano, ang naghihintay, ABSECOM. Ang mga nasentensyang pumatay sa aking ama, mga taga-ABSECOM. Napalingon yung crew ng PAL, lumingon sa akin at ang sabi sa akin, good luck po sa inyo.
Pero sa totoo lang po, ang ipinamalas nga po matinding suporta at sigasig ng mga taong nakahalubilo ko para pong damang-dama kong nakalaya na noon, 1983 pa lang ang bansa sa batas militar. At dito po nangyari sa Sibuyan. Pagkatapos din po ng diktadurya, patuloy niyong ipinadama ang inyong pagkalinga nang lumapit ako sa inyo nang tumakbo bilang senador at pangulo. Kasama si Tita Margot na nag-house to house. Naroon po ang inyong di nagmamaliw na tiwala at suporta. Sa nakaraang 5 taon naman ng ating administrasyon, ipinakita ninyong talagang kahanay kayo sa agenda ng pagbabago. Nang humagupit naman ang Yolanda, apektado man kayo, lalo na sa Bantayan Island, kusang loob kayong nakipagtulungan at dumamay para mapalawak ang paghahatid ng ayuda sa napakaraming naapektuhan ng kalamidad sa pangunguna po ni Governor Junjun Davide. Di biro po yung Yolanda, alam po niyo yan. At si Junjun Davide po, isa sa hindi ko naman masasabing nagpangiti sa akin, pero talaga nagbawas ng problema ko. Una kong tanong, Junjun, kamusta Cebu? Sagot sa akin, okay pa naman ho kami dito, yung Bantayan lang ang pupuntahan namin, mukha yun ho tinamaan. Pero pagkatapos po noon, nandun na siya, sabi niya, handa na po yung mga volunteers natin para mag-repack, para doon sa itutulong sa mga lugar na sinalanta ng Yolanda tulad po ng Leyte. Palalo ko lang po, 4 sa 81 probinsya natin ang apektado ng Bagyong Yolanda. Kaya napakalaking tulong po talaga ng mga Cebuano upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga po, dito sa darating na referendum sa Daang Matuwid, kumpiyansa ako na ang mga Cebuano patuloy na maninindigan para sa tama. Klarong-klaro po, kailangan natin pagpatuloy ang pagbubuklod tungo sa malawakang kaunlaran. Ang tanong ko nga lang po, sang-ayon ba kayo sa mga nagsasabing itigil na lang natin ang benepisyong natatanggap ng mahigit 4.4 milyong kabahayan sa Pantawid Pamilya Pilipino Program? Ngayong taon po, 333,673 ang unang batch na nagtapos sa high school sa tulong rin po ng ating Pantawid Pamilya Program. Kabilang sila sa unang batch ng ating mga benepisyaryo sa pinalawak na Pantawid Pamilya. Ang maganda po dyan, 13,469 sa kanila ang tumanggap ng honors at iba't ibang gantipala nung nag-graduate sa kanilang high school. May makakapagsabi po ba na kung inihinto natin ang programang ito, nakapagpatuloy kaya sila ng pag-aaral? Sila po ang kabataang muntik nang mawalan ng pagkakataong itaguyod ang magandang kinabukasan kung hindi lang nabigyan ng pagkakataon. Sa kabila nito, meron pa rin may ganang batikusin ito na dapat daw itong imbestigahin dahil may leakage ang programa nito. Pero ang totoo, ang datos na ginagamit po nila, 2009 pa pala. Paalala ko lang po sa kanilang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Pangulo po ako 2010, second half na po ng 2010. Hindi ko pa ho responsibilidad noong 2009 yan. Ibang pangulo po yata ang dapat nilang singilin. At tanda ko nga ho, yung buwabati ko sa akin, kasama na nung isang nagdeklarang tatakbo bilang presidente, baka doon na lang sila magtanong. Dito naman po sa Cebu, papayag po ba kayo matigil na lang ang ating mga programang tulad sa pang-infrastruktura, kung saan mahigit 22.8 billion pesos na ang napaikaloob mula taong 2011 hanggang sa kasalukuyan. Tingnan po natin noong 2005 hanggang 2010. Ang average annual budget ng DPWH dito sa Cebu, 1.6 billion pesos. Sa unang 5 taon po natin sa pwesto, umabot ang average na 4 billion pesos mula, ulitin ko lang po, sa 1.6. Ngayong taon po, pumalo na sa 7 billion pesos ang budget ng DPWH lang. At sa susunod na taon, pag inaprubahan ng Kongreso ang panukalang budget natin sa DPWH para sa Cebu, 9 billion pesos po. Di hamak naman pong mas malayo ang kaya nating marating sa pondong ito. Meron ba kaya nagsasabing dapat bumalik tayo sa 1 billion na lang?
Kung babalikan din po, noong nakaraang naging controversial din ang overpriced lamps na binili na nakaraang liderato para sa mga lampara patungo sa inyong convention center. Ayon po sa ulat, bawat lampara ay nagkahalaga ng 224,000 pesos. Mahal pala na lampara. Dahil ngayon po gumagawa na tayo ng socialized housing sa halagang yan. Gusto ba nating maulit ang ganitong baluktot na pamamalakad? Malinaw naman po kung saan tayo dapat pumanig. Didiin ko po, nakamtan natin ang mga tagumpay sa nakalipas sa 5 taon dahil sa matinong pamamalakad at nang hindi nagtatakda ng bagong buwis maliban sa syntax. Ano man pong mayroon tayo ngayon ay naabot natin dahil sa pag-aambagan. Di po ba? Hindi ko namang mag-isang sinagupa ang mga tiwali. Nagtatagumpay ang ating pakikipaglaban dahil nasa likod kayo at ang bawat disenteng Pilipino. Nagtatagumpay ang ating mga inisyatibang iwaksi ang kahirapan dahil sa inyong suporta at dahil sa matinong pagpapatupad ng mga direktiba sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Nagtatagumpay ang ekonomiya dahil kasama natin ang mga pribadong sektor at ang sektor ng manggagawa na nagpapakita ng kumpiyansa sa ating agenda ng reforma. Tiwala sa kapwa Pilipino, tiwala sa daang matuwid. Iyan ang susi upang maabot ang dakilang potensyal ng ating lahi. Alam po nyo, pagdiinan ko lang po yung budget. Noong araw, pareho lang naman pagkakataon namin ang kayang ipagkaloob sa inyo na tinawag pa kayong country nila. Pinakamataas na po yata yung 1.6 billion. Kami naman po ay napapababa na natin yung debt to GDP ratio kaya hindi naman natin masasabing lalo pang pinalawak yung utang. Hindi rin tinaasan ang buwis nyo. Pero mula 1.6, nag-average ng 4, nasa 7 ngayon, 9 next year. Ba? Siguro naman, dalawang dapat natin malaman dyan. Malayo nararating sa tamang pag-google, pero yung mas importante po, yung pangalawa. Di ba? Na ang gumawa nito, kayo ang gumawa ng susi para maiwasto ang sistema, mapunta sa inyo ang dapat na nalalagay sa inyo. Mas konti na ibinigay sa inyo noon, napupunta pa ako sa ng bulsa, maliban sa kapakinabangan nyo. Sino kaya magsasabing, balik tayo sa dati? Kumpiyansa po ko. Balang araw, babalikan natin itong sanganda na ito at sasabihin natin, hindi ako matrasamon. Ginawa ko ang nararapat. Nakiambag ako sa pagpapatuloy ng daang matuwid. Nandun ako nung sumila at tumulong ako sa pagpapatuloy nito. Tungo sa katuparan ng kolektibong pangarap ng sambayan ng Pilipino. Alam po nyo, kanina nabanggit yung ating mga kinatawan mula sa BPO o yung mga Business Processing Outsourcing Center. Ang nagtayo po niyan, baka hindi na nakalimutan na natin si Mar Rojas. Mga 15 years ago, bilang kalihim ng DTI, ipinasok yan. Noong nag-umpisa, baka ilang daan ang nagtrabaho dyan. Noong September po, nung taong lumipas, 2014, umabot na po sa 1 milyong direksyong empleyado ang BPO sector. Ngayon po, meron pang factor yan na tinatawag na multiplier factor na 3.5 to 4. Ibig sabihin, bawat direksyong employee ng BPO, merong nagmamaneho ng taxi, meron yung gumawa ng mga condominium para sa kanila, meron yung tumatao sa convenience store. Yun po yung dagdag na trabaho dahil may BPO dyan. Okay. Ang magandang balita po, sabi nga nung isang malaking BPO, nung nag-umpisa kami, sabi niya ang target nila, makaabot ng 30,000 na empleyado bago ako matapos sa termino. Noong huli pong nakapanayam siya, at medyo matagal-tagal na yon, ang sabi niya sa akin nasa 50,000 na po yung iisang kumpanya sa na-hire nila. Pero ang pinakamagandang balita niya sa akin, doon raw po sa Maynila, magkaroon lang ng building na nasa EDSA at malapit sa sasakayan. Kayang-kaya raw niyang punuin maski gaano kalaki yung building na yun. Ganun po ang kumpiyansa ng industriya ito. Kaya next year po, 1.3 million na ang sinasabing empleyado, $25 billion ang itutulong sa ating ekonomiya. Yung Tsunihisio na meron shipyard dito sa Cebu, kada't makausap ko sila, parati sinasabi sa akin, fully book ang order sila sa pagpagawa ng mga barko. Okay. Yung isa pa hong kumpanya, ibinalita sa atin ng TESDA, Hanjin ang ngalan, Korea, nasa Subic po. Sila raw po ay kailangan ng 2,000 welder sa susunod na 3 buwan.
Dahil yung ginagawa raw hong klaseng barko sa Korea na 10, nung kanilang parent company gusto lang gumawa ng 20 kada taon dito po sa Subic. At sila po'y tuwan-tuwa nga sa atin. Noong Labor Day, kanina nandito yung ating kapatid na may kapinsanan. Doon po, marami tayong problemang daladala. Pero nung nakita natin na meron training program para mabigyan ng kabuhayan ang ating mga kababayan, na talagang may kapinsanan, dinisenyo yung programa, pati yung equipment, minomodify, at talagang pati yung machine works, pinapasukan nila. Talagang sabi ko, mukhang wala na nga yata tayong problemang hindi kayang laktawan kung sama-sama tayo. So mga kasama, bago po ako magtapos, papunta na tayo sa halalan. Maraming magbibidahan, maraming magyayabang, maraming batikos, maraming putik na itatapon. Darating na naman yung panahon, sasabihin ng lahat, napakaingay na naman ng sitwasyon. Siguro, paalala lang. Tingnan natin kung saan nanggaling yung nangangako para malaman natin kung saan tayo dadalhin ng kanyang mga pangako. At doon po, sa anumang sukatan, ako po yung nagdesisyon matagal na, si Maro Aso talaga ang dapat magtimon sa atin. Magandang hapon, maraming salamat sa inyo po. Pasensya na po kayo, may nakalimutan ako. Yung kanina pinaliwanag ko, nag-aaral tayo na Cebuano. Sabi sa akin, ano ba plano mo July 1, 2016? Siyempre, retirado na ako. At maliwanag naman po, kung pansinin niyo yung buko noong una niyo ako nakita, makapal-kapal ito noon. Lahat nito dahil mahal ko kayong lahat. Dito naman sa Cebu, siguro wala namang sasabing hindi ko mahal ang Cebuano. Next year po, maghahanap naman ako Cebuano ng mamahalin. Kaya, maganda po ulit. Daghang salamat, Mr. President. Daghang salamat sa atong tanan. Maayong hapon sa atong tanan. Sino pa ang pipiliin mo na mamuno sa bayan mo? Dapat walang bahid ng panloloko, malinis ang puso at pagkatao. Walang may bibintang nakatiwalian, malawak at malalim ang karanasan. Subok na't matibay ang kakayahan, ang tanging hangad paglingkuran ang bayan. Pagpapatuloy ang simulain, tuwid na daan ay pag-iibayuhin. Maunlad na buhay ay matatamasa at magpapatuloy ang reforma. Dapat ang Pangulo marangal, dapat ang Pangulo marunong, dapat ang Pangulo marespeto, may malasakit sa mga maralita. Dapat ang Pangulo marangal, dapat ang Pangulo marunong, dapat ang Pangulo marespeto, may malasakit sa mga maralita. Dating gawi, wag nang hayaang muling mamayani, katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga nagtatawag sa kapangyarihan. Wag nang dulutan tayo ay pagharian ng gustong isuko ang ating kasarinlan. Malayo-layo na ang ating narating, na itutuwid ng maling gawain. Mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang dapat na simulain. Magpapatuloy ang reforma. Dapat ang Pangulo marangal, dapat ang Pangulo marunong, dapat ang Pangulo marespeto, may malasakit sa mga maralita. Dapat ang Pangulo marangal, dapat ang Pangulo marunong,
Dapat ang Pangulo marunong, dapat ang Pangulo marespeto, may malasakit sa mga maralita. Dapat ang Pangulo marangal, dapat ang Pangulo marunong, dapat ang Pangulo marespeto, may malasakit sa mga maralita. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Traffic na na. Naiwan ka rin?